Marunong po ako maglinis, marunong din po ako magluto, tsaka maghugas din po ng pinggan. Tanggapin niyo na po ako. Eh, bulag ka nga eh. Ako na lang po kunin niyo. Kailangan ko po talaga ng pera para sa pagkain ng mga kapatid ko. Sige, susubukan kita. Ate Joanna, may trabaho na si Ate Emily. Nakakahiya nga sa kanya eh. Ako dapat yung nagtatrabaho. Bakit parang nawala si Junit? Pusta ka. Di sa kabila ito. Wala pa rin si Junix. Hoy! Nasaan na pera namin? Sige, tulang mo pare! Junix! Tigilan niyo anak ko. Tigilan niyo siya. Bakit mo ba kasi nagawa pang magsugal? Gusto ko sanang doblehin. Kahit napag-tripan ako ng mga batang yun. Okay lang sa akin yun. Nandito na si Marcela. Saan po yung mangga-drive? Marcela? Ate, galit ka pa ba sa akin? Sorry, Junix. Nasigawan kita kanina. Hindi ko naman kasi alam na yun pala yung dahilan mo kaya ka nagsugal. Gusto mo pala akong tulungan. Sorry din, ate, ah. Basta next time, kung gusto mo makatulong, sa ibang paraan na lang, ha. Huwag na sa pagsusugal. Ano sa ate? Hindi na ako uulit. Ate, kuya, nagbalik na ba si Bantay? Wala pa siya eh. Hindi na namin alam kasi hinahanap na namin pero hindi naman namin nakita. Sana naman kaya nagpunta yun? Buhay si Marcela. May pag-asa pang maayos ang buhay ng mga bata. May pag-asa pang mabuo pamilya namin. Ninyo, ha? Ang asikasuhin nyo yung trabaho nyo! Tukutin ko yung mga mata nyo dyan. Mga buisit! Ay, asim-asim na naman. Ano naman nangyari sa lolo mo? Bakit ang init-init na naman ang ulo? Para namang bagong-bago sa'yo yun. Eh, lagi namang kumukulo dugo nun eh. Uy! Ito, tulali. Ang lalim na iniisip ah. Ano nangyari sa'yo? Naalala ko lang si Joanna. Eh, hindi mo lang siya tumawag sa atin para ipaalam kung nasaan sila ng mga bata eh. Namimiss mo ba si Joanna? Concern lang ako. Basta din eh. Zero ka rin mo. Crush mo siya, no? May gusto ka sa kanya, no? Ikaw! Babi ka na, Tol. Oo, aamin ako. Miss na miss ko na si Bantay. Tumigil nga kayo dyan. Ito naman. Tinitingnan mo na naman yung mga litrato ninyo. Paano mo nalaban, ate? Yan kasi yung madalas na ginagawa ninyo magkakapatid. Naririnig ko na nililipat ninyo yung pahina. Kahit papano kasi nakakalimutan namin yung problema pag tinitignan namin to. Naaalala namin kung gaano kami kasaya noon. Miss ko na yung nanay at tatay namin, ate. Mahirap kasi talaga yung buhay dito sa kalsada eh. Lalo pa, ang babata pa ninyong tatlo. Eh, Emily, ayaw mo ba talaga subukan na humingi ng tulong sa DSWD? Nahihirapan ka na ba sa amin, ate? Hindi naman sa ganun. Kaya lang kasi, kaya ako nga kayo nilayo kay Joligor, di ba? Itinakas ko kayo kasi ayaw ko kayong masaktan. Hindi ko naman alam na hanggang sa kalsada, ganun din pala ang mangyayari. Nangako naman si Junix na hindi niya nauulitin yun eh. Para makaiwas dun sa nangyari. Huwag ka na mag-alala sa amin, ate.
Magandang balita, Emily. Nakita ko nanay niyo. Boy siya. Ligtas siya. Ayan o, tignan niyo. Boy ang nanay niyo. Makita ulit na may mananakit sa'yo, Junice. O kahit sa mga kapatid mo. Paano ko sasabihin sa inyo na buhay pa nanay ninyo? Paano ko kayo dadalhin sa kanya? Paano ko siya dadalhin sa inyo? Alam ko na. Balik ako sa lugar na yun. Baka sakali makita ko ulit si Marcela. Ipapakita ko sa kanya ang litrato niyang ito. Pipiliti ko siya sumunod sa akin. Dadali ko siya sa mga bata. Sandali! Huwag niyong tapakan litrato ng asawa ko! Boy, ano, di pa ba tapos yan? Bakit? Masama pa magpahinga? Dami ko kaya binuhat. Ikaw dito, ang dyan. Ano? Ba't hindi kasi pumasok tayo, ano, Brando? Good na ako ah, wala akong kasama dito. Tignan mo naman, tanghalian na tayo. Eh! Patay. Paano ako makakalis dito?